Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si S.A. Babala at ngayong araw ating tatalakayin at aalamin ang mga bahagi ng pangungusap. Ngunit bago tayo magsimula, ano nga ba ang pangungusap? Ang pangungusap, ito ay binubuo ng mga salita o mga salitang may buong diwa o kaisipan. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas. Ito rin ay binubuo ng simuno o paksa at panaguri. Ngayon, atin namang alamin ang isa sa mga bahagi ng pangungusap, ang pangalan. Ang pangalan ay isang salita o isang bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, lugar, at pangyayari. Ito ay tinatawag na noun sa wikang Ingles. Ang dalawang uri ng pangalan ay ang pangalang pambalana at pangalang pantangi. Ang pangalang pantangi o proper noun sa Ingles ay tumutukoy sa tiyak na pangalan ng tao, bagay, pook at pangyayari. Nagsisimula ang unang titik nito sa malaking titik. Ang pangalawang uri ng pangalan ay ang pangalang pambalana. Ang pangalang pambalana o common noun sa Ingles ay ang pangalan na ginagamit upang matukoy ang pangkalahatang pangalan ng tao, bagay, pook at pangyayari. Narito ang halimbawa ng pangalang pantangi sa isang pangungusap. Unang halimbawa, si Juan Luna ang tanyag na pintor na gumawa ng espolaryum. Sa pangungusap na ito, ang tinutukoy at ang ginamit na pangalan ay si Juan Luna. Si Juan Luna ay isang tao na tumutukoy sa ngalan ng tao. Pangalawang halimbawa, si Binibining Reyes ay mahusay magturo. Pangatlo, umuwi ako sa Mercedes kahapon. Ikaapat, ako ay nakatira sa Pilipinas. Narito naman ang mga halimbawa ng pangalang pambalana sa isang pangungusap. Unang halimbawa, ang aking guro ay mabait. Pangalawa, sa simbahan na tayo magkita. Ikatlo, bibili ako ng bagong laruan. Ikaapat, uuwi kami sa probinsya upang magbakasyon. Ang tatlong uri ng pangalang pambalana. Ang pangalang pambalana ay may tatlong uri. Una ay ang tahas o konkreto. Ang konkretong pambalana o concrete noun sa Ingles ay ang pangalan na nakikita, nahahawakan, nalalasahan, naaamoy at nararamdaman. Halimbawa, kumuha siya ng halaman sa kaniyang hardin. Ang pangalawang uri naman ng pangalang pambalana ay ang basal o konkreto. Ang di-konkretong pambalana o abstract noun sa Ingles ay ang mga pangalang hindi nakikita, nahahawakan, nalalasahan, naaamoy at nararamdaman. Sa madaling salita, ito ay ang kabaliktaran ng tahas o konkretong pambalana. Naunawaan po ba? Narito ang halimbawa. Gutom ang kaniyang inabot dahil tanghali na siya nagising. Ang ikatlong uri ng pangalang pambalana ay ang lansakan. Ang pambalan ng lansakan o collective noun sa Ingles ay ang pangalan tumutukoy sa pangkat o grupo. Ang ibig sabihin ng lansakan ay dami o bilang na pinagsama-sama. Ngunit ang bilang na tinutukoy ay hindi tiyak. Narito ang mga halimbawang salita: kumpol, hukbo, klase, pulutong, organisasyon, at marami pang iba. Iyan lamang ang aking ulat ngayong araw na ito. Sana ay may natutunan kayo sa aking inuulat. Maraming salamat sa inyong pakikinig.